Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon Diyos, na nag-iisang Diyos na buhay, na ito ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Dumating po tayong muli sa panibagong araw po na ito'y itinalaga ng Diyos para tayo po ay makapagpatuloy ng ating mga pagbabasa, pag-aaral ng kanyang mga salita, na ito po ang magdadala sa atin hindi lamang sa mga kapayapaan sa buhay na ito sa sanglibutan, kung hindi higit sa lahat, magdadala sa atin hanggang doon sa kanya pong ipinangangako na buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian sa langit. Maraming salamat po una sa lahat sa ating Panginoon Diyos, na tayo po'y pinagkalooban pa niya ng buhay, kagalingan at kalakasan para nga po tayo makasapit na muli sa panibagong araw na ito. Tayo po maging tulad nawa sa mga maaamong mga tupa na nangauuhaw at nangagugutom sa kanyang mga salita, sapagkat ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Diyos, na tayo po ay tumanggap ng kanyang mga aralin, at ito ang ating isakabuhayan. Sa ganito ay nakapagdudulo tayo ng kapurihan sa ating Amang Diyos, naluluwalhati natin siya, at sa kabilang dako siya po naman ay hindi nakakalimot. Nagantihan tayo ng nauukol sa lahat ng ating ginagawa dito po sa lupa. Kung tayo po ay gumagawa ng ganitong mga kabanalan, tulad po sa sinasabi sa Efeso 2:10, tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo para lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa. Ito po ang dahilan kaya tayo nilalang ng Diyos, ang magbigay tayo ng kapurihan sa Kanya, kaluguran, at ang iba pang mga bagay na nilalang, ang lahat po ng mga bagay nilalang para sa atin, para meron tayong pagkain tulad ng mga hayop, ng mga punong kahoy, ng mga gulay, ng mga isda sa dagat. Lahat po ng mga bagay na yon nilalang para sa atin. Kaya nga kapag sila ay atin ang pinapakinabangan, kinakain, at nagbibigay na ng sustansya sa ating katawan, lumalakas tayo mga kapatid, humahaba ang ating buhay. At ang buhay na ito naman, hindi para gugulin kung saan natin ibig gugulin, hindi po. Gugugulin po natin ito sa lahat ng gawang kabanalan, sa lahat ng gawang katwiran. Datapwat alalahanin natin, meron din tayong bahagi sa lupa, na tayo po ay meron din bahagi na kumain din naman ng gusto natin, uminom din naman ng ibig natin, magkaroon din tayo ng kasayahan. At hindi rin po masama na tayo maghanap buhay, sapagkat sa tulo ng ating pawis, kakain tayo ng tinapay. Hindi po masama na tayo magkaroon ng mga kasayahan. Dadapwat mga kasayahan na naaayon po sa tinatawag na kalooban ng Diyos kung paano sa langit. Ito ang ating gawin, mga kasayahang, una na nga, kasayahan sa espiritu o sa paglilingkod sa Kanya, kasayahan at kagalakan na mabigyan din natin ng mga mga kagalakan sa sanglibutan ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay. Kaya nga po sa panibagong araw na ito, bago po tayo muling magpasimula ng ating 12 aralin, tulad po ng ating ginagawa ay ilalagak natin muli sa kamay ng Panginoon ang lahat po ng ating magiging mga kapalaran, lalo na nga po ang lahat ng magiging aralin natin sa pagkakataong ito, na nawa magkaroon ng espiritu at ng buhay, matanggap natin ang kanyang mga mensahe, at kung matanggap natin kung papaano sa langit, ito ang ating maisakatuparan, maisakabuhayan, at maibahagi sa, kumbaga maaari, una, charity begins at home,
sa atin-atin munang sariling mga kaluluwa, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kamag-anakan sa laman. At pagkatapos po, sa atin ang mga kaibigan at mga kapitbahay. Kaya bilang pagpapasimula, huwag nating ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin-atin mga dampang tahanan, iluluhod natin ang ating mga tuhod at mananalangin po tayo ng bunga ng ating mga labing pumupurit sumasamba sa Kanya at humihingi sa Kanya ng pamamatnubay upang dumating sa atin ang Kanyang mga karunungan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ang nag-iisang Diyos na buhay, ang lumalang ng langit, ng lupa, ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amang banal sa malinis sakdal, napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang kaitaasan. Tanggapin mo po una sa lahat ang amin pong mga taos sa puso naming mga pagpapasalamat. Aman Diyos, maraming salamat po sa iyo sa maraming napakamapayapa na mga araw na ipinautang mo po sa amin. Salamat po, patuloy mo kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Salamat po ng higit, Panginoon, lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung papaanong ginugol namin ang mga araw na ipinautang mo sa amin. Kung kami po ay nangagkulang, kung kami nangagkasala laban sa iyo, Ama, nakikiusap kami, wag po mo po sanang gagawing dahilan upang hindi mo po kami muling turuan ng iyong mga banal at dalisay na aral. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Sa araw na ito'y tulungan mo po na muli nawang dumating sa amin kung ano ang iyong mga kalooban sa langit. Ito po ang maghari sa amin. Kung ano ang mga aral na ibig mong aming mapakinggan, ito nawa ang iparinig mo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kaluluwa. Dagdagan mo po siya ng maraming kaalaman at karunungan. Bigyan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung dumating sa amin ang kanyang salita, manampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, na ikaw ang nagtuturo sa amin, Ama, at ang lahat ng iyong mga salita, sana'y tulungan mong tumimo at mapatanim sa kaibuturan ng aming mga puso, at habang kami po'y pinauutang mo pa ng buhay, kagaling at kalakasan, maawat mahabag kang ito po ay aming matanggap at aming maisakatuparan na may mga kabanalan, at huwag lamang sa amin, Panginoon, kung hindi maging sa amin aming mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, mga kapatiran, at hanggang sa lahat ng mga kaibigan at mga kapwa-tao namin, maging mabubuti kaming mga ilawan na magiging tanglaw din naman sa landas na kanilang dinaraanan dito po sa ibabaw ng napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama, lubos kaming dumadalangin, lubos kaming umaasa na sa araw po na ito, tutulungan mo pong maunawaan namin ang lahat ng iyong mga salita, ang lahat ng iyong mga palatuntunan, at ito po ay aming masampalatayanan at maisakabuhayan,
at naway maging mapapalad po kaming mga lalaki't babaeng hindi lamang mabubuhay sa lupang ito, kung hindi magtatagal po kami hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya na kami po ay iyo ring babasbasan at bebendisyonan. Hinihiling po namin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo dumating sa 12 aralin na inihanda ng Panginoong Jesus para sa atin sa araw pong ito, ay atin pong sumandaling sa uyan ang nakalipas nating aralin, ang bilang 11. Kung natatandaan po ninyo, itinuro sa atin kung bakit ang tao kinakailangan po ay mapaloob sa iglesia o sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, na naunawaan nating walang ibang iglesia na napasulat sa Biblia na magliligtas sa tao sa kasalanan sa impyerno, kung hindi ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang. At mapait na aminin, kahit na napakinggan natin ang iglesia ng Diyos, ito lang ang binili niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ito ang kanyang iniibig, iniingatan, ipinapanalangin ng Panginoon na makapanatili sana hanggang 2 niyang pagparito. Mapait po na aminin, hanggang ngayon nagwawalang bahala pa rin ang mga nakikinig. Maraming mga tao pa rin nananatili sa kanilang mga iglesia na kinagisnan, at higit na nga pong kalunos-lunos at nakakatakot, nakakaawa ang maraming mga tao, sumasamba pa rin kina Birhen Maria sa mga larawan, kina Lorenzo Ruiz, at nagpapaalipin pa rin sa mga papa sa Roma, sa mga pastor, sa mga obispong tao. Gayon napakinggan natin, iisa ang obispo, iisa ang pastor, iisa ang saserdote ng ating mga kaluluwa, ang Panginoong Hesukristo, na kailanman ay hindi namatay, at hanggang ngayon po siya ang umuugit sa iglesyang ito na kanyang binayaran ng dugo sa bundok ng Kalbaryo. Naunawaan po natin ang kaugnayan at kahalagahan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buhay nating mga tao, lalo na nga po sa huling araw na ito, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi sa San Juan 16:33, sa sanglibutan po ay marami tayong kapighatian, marami tayong kalumbayan, maraming problema, maraming suliranin, problema sa ating mga sarili, problema sa ating mga kabiyak ng puso, problema sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, problema sa trabaho, problema sa mga kapitbahay, problema sa komunidad, problema sa gobyerno. Ang dami nating problema. At lalo na nga ang ating katawang lupa, problema dahil sinasapitan tayo ng mabibigat na karamdaman tulad ng kanser na walang kagalingan. Sa sanglibutan, marami tayong kapighatian. Ang wika ng Panginoon, Juan 16:33, dadapwat laksan natin ang ating mga puso, aking dinaig ang sanglibutan. Ang wika ng Panginoon. At ang buong sanglibutan, unang Juan 5:19, nakahilig po sa masama. Alam natin ang kalagayan ng buong mundo ngayon. Napakasama ng kalagayan. At ngayon, kung nagmamasid kayo sa mga nagaganap araw-araw, sa gobyerno, sa politika, sa kabuhayan ng tao, at maging dyan sa kalawakan, nagbabaksakan itong mga bituin, itong mga wika nga, meteorite daw, alam natin yan. Marami na tayong nababalita ang mga taong namamatay, at nababaksakan na kamukha sa Russia, kung napapakinggan ninyo, mga kapatid, yung mga undoy, yung mga baha, yung mga daluyong, katakot-takot na kapighatian. Kaya nga, kailangan po natin ang tinatawag na pamamatnubay ng Panginoong Hesukristo. Sa sanglibutan, nakakatakot, marami tayong problema.
Pero ang Panginoon mismo, ang nangako, huwag tayong matatakot. Dadaigin niya ang sanglibutan. At napakinggan natin ang wika niya, magsiparito kayo sa akin. Kayong nangapapagal na lubha, kayong nangapapagod, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. At kung saan naroon ang ating Panginoong Jesucristo, ang wika sa atin sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Mga kapatid, at ano ang naroon sa katawan? Alin yun? Sa makatwid bagay ng iglesia. Bakit kailangan tayong pumaroon sa iglesia? Na katawan ni Kristo, 1:14 ng Colosos, masusumpungan natin ang kapahingahan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Saan? Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa makatwid, nalaman natin ng nakalipas na aralin bilang propaganda 11, wala po tayong alternative. Wala po tayong ibang paroroonan para magkaroon ng kapayapaan, para magkaroon ng kalutasan ng ating mga suliranin, para magkaroon tayo ng kapayapaan hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa buhay na darating. Sa San Mateo 24:13, mga magulang dadapwat ang magtitiis hanggang wakas, hanggang kamatayan. Saan magtitiis? Sa paglilingkod kay Kristo Jesus sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ito ang bahay ng Diyos. Ezra 7:23. Napakinggan natin, ang kabanalang ipinag-uutos ng Diyos gagawin sa bahay ng Diyos. At kung alin ang bahay ng Diyos, 1 Timoteo, mga kapatid at mga magulang, napakinggan natin, napakaliwanag po, 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat na unawain sa mga tao na ugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos, na ito ang iglesia ng Diyos. Ano ang Diyos sa iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos na buhay. Ano narito sa iglesia ng Diyos na buhay? Ito ang haligi, ito ang suhay ng katotohanan. Hindi po tayo iglesia nitong tinatawag na diksyonaryo ng Biblia. Hindi po tayo kay Eli Soriano. Lalong hindi po tayo kay Felix Manalo. Hindi po tayo kay Kibuloy. Hindi po tayo protestante. Mga magulang, tayo po ang orihinal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tandaan ninyo, ang itinayo ng Panginoong Jesus, humigit kumulang, anyo 30 hanggang 33 ang ayon sa kasaysayan ng Biblia sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Yun po mga iglesia ng tao ngayon, kung kailan lang naitayo yan. Maging ang protestantismo, nag-umpisa lang yan kay Martin Lutero. 1500 mga magulang, halos kasabay ng pagkatuklas ni Magallanes sa isla ng Pilipinas, 1520. 21 nang matuklasan ni Magallanes ang Pilipinas. 1520 sangayon sa kasaysayan ng protestantismo, ng pasimulan ni Martin Lutero, ng kanyang ihayag sa mga pintuan ng Universidad ng Wittenberg ang 79 na mga kasalanan ng simbahang Katoliko o ng Papa mismo o ng Papa sa Roma. Kaya mga magulang, ito po ang tinatawag na paraan ng pagtawag ng Diyos sa ating lahat. Tayo po mga magulang at mga kapatid, naway katukin ng Diyos ang ating mga puso ng nakalipas na aralin bilang 11. Napakahalaga po, ang tao kailangan pong mapapasok o mapasama, maglingkod po sa tunay na iglesia, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po, ibig kong maunawaan ninyo, dito po, mga kapatid, tayo rin ang nasusunod. Sa loob po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala pong mga gesta po dito, nakamukha ng ibang mga relihiyon.
Alam ba ninyo ang maraming relihiyon? Nagtatayo sila kunyari ng mga diakonot, mga diakonisa. Talagang sa Biblia may mga diakonot, diakonisa, pero yung mga tunay na mga diakonot, diakonisa, silang namamahala ng mga wika nga pangangalaga sa mga tupa ng Diyos at sa mga bahay-sambahan. Pero sa huling araw na ito, yung mga diakonot, diakonisa, nagiging mga gestapo yan. Parang mga gestapo ni Adolf Hitler, yan ang kunyari dadalaw sa inyo, kunyari makikidalamhati sa inyo, kunyari tutulong sa inyo, pero yan ang nagchichismis. Yan ang pinanggagalingan ng kaguluhan, yan ang nagchuchucho sa mga obispo. Kung halimbawa ang isang kapatid nangangalo niya, nakikiapid, yan ang maghahatid dumapit ng balita, magsusumbong sa mga obispo. Kaya merong mga tiwalagan. Mga kapatid, alam ko yan. Halos lahat ng iglesia, ganyan. Dito po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po namin kayo susubaybayan, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Hindi ko na kailangang pumarian para makita ko na kayo nga ay sumusunod sa ebanghelyo na itinuturo ko sa inyo. Nang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:1-2, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na ipinangangaral ko sa inyo, maliban kung kayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan sa makatwid. Mga kapatid, hindi namin kayo susubaybayan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Bahala kayo sa kaluluwa ninyo. Pagkatapos na turuan tayo, meron tayong kani-kanyang diary. Meron tayong aklat ng mga gawa. Kahit anong gawin ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Pagkatapos na kayo tumanggap ng banal na bautismo, mga kapatid, at kayo ay bumabalik pa rin sa tinatawag ng mga masasama ninyong pag-uugali, masasama ninyong kinahinatnan noong una, bahala kayo, impyerno rin kayo. Kaya sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi namin kayo mapapangako ang ligtas kayo hanggang kamatayan. Ligtas kayo, ligtas ako, makakarating tayo sa langit kung tayo hindi paimbabaw sa ating paglilingkod at tayo may tunay na pananampalataya na hindi pakitang tao. Halos lahat ng reliyon, pakitang tao Mga kapatid, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rino. Ang itinuturo ko sa inyo, para sa inyo. At dito, kapag kayo nabautismuhan na, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tatanggap na lang kayo ng mga salita ng Diyos, makikinig na lang kayo. Sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ang panglinis ng ating mga kasalanan. Sa kanyang 15:3 po ng San Juan, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kaya po kapag bautisado na kayo, membro na kayo na ang espiritual na katawan ng Panginoong Hesukristo, anak na rin kayo ni Abraham, Galatias 3:29, kung kayo nga ay na kay Kristo, mga binhi na rin kayo ni Abraham, tagapagmana sa pangako, mga anak na rin kayo ni Abraham, sa espiritu. Tayo na ang mga Israelita, tayo na ang mga Hudyo sa espiritu. At kahit na malalayo tayo sa pangangatawan, kahit dadalawa, tatatlo tayo sa bawat bahay, ang Diyos hindi tumitingin sa bilang. Ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. At kung naglilingkod tayo ng buong katapatan, sinusunod natin ang kanyang aral, tayo ang katawan ni Kristo, tayo ang bahay ni Kristo. Mga kapatid, Hebreo 3:6, si Kristo, gaya ng anak, pangulo ng bahay niya, ang bahay niya ay tayo, nakatira sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po dito namin kayo inaanyayahan at hindi po namin kayo mapipilit, sapagkat sa katotohanan po, ang wika ng Panginoong Hesus, napakinggan natin, sino man hindi makakalapit sa akin maliban na siya ay dalhin ng Ama sa akin. At sino man hindi makakaparoon sa Ama, malibang dalhin ko siya sa Ama. Mga kapatid,
Hindi po si Cirilo, hindi po kami ang nag-aanyaya sa inyo at kailanman, kahit na siguro talian namin kayo ng lubid, itali namin kayo sa pader o sa halige, at basahan namin kayo ng Biblia magmula Henesis hanggang Apokalipsis, kung hindi kayo anak talaga ng Diyos, kung hindi kayo tupa ng Diyos, hindi kayo pinipili ng Diyos para dalhin kay Kristo o sa iglesia, hindi namin kayo magiging kapatid sa iglesia. Siguro madumi ang puso ninyo. Siguro ang nasa puso ninyo pagpapayaman, pagpapasarap, kalayawan dito, kalayawan diyan. Hindi kayo magiging tupa ng Diyos. At kapag ang isang tupa naman ng Diyos talagang anak ng Diyos, dadalhin ng Panginoon Diyos kay Kristo o sa kanyang katawan. Mga kapatid at hindi po kami ang tumatawag. Ang tumatawag ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga ito hindi sa pilitan. Datapwat may katungkulan kami na ipahayag sa inyo ang katotohanan. Ito ang pag-ibig namin sa Diyos. Kailanman hindi namin nakita ang Diyos, pero pinaglilingkuran namin siya sa paanong paraan. Iibigin namin ang aming kapwa, gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili. Paano ang pag-ibig namin sa aming sarili? Ayaw naming matapon kami sa impyerno. Mga kapatid, ayaw naming parusahan kami ng Diyos. Ibig naming makarating kami sa langit. At salamat sa Diyos, tinawag kami ng Ama, ibinigay kami kay Kristo. Kami dinala sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at kami nangagpabautismo. Nang sampalatayanan namin ang mga doktrin at mga propagandang ito, kami naging katawan ng ating Panginoon Diyos. At kami nakakatiyak ng kaligtasan. Kung magpapatuloy kami at magtitiis sa ganitong mga gawang kabanalan, ito rin naman ang ipinahahayag namin sa inyong lahat na mga kaibigan namin. Dito namin kayo inaanyayahan, buksan ninyo sa amin ang inyong puso. Hindi namin kailangan ng salapi ninyo. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Ang kailangan namin, ang tenga ninyo, makinig lang kayo. At kung kayo man ay tawagin ng Diyos at mabautismuhan, magkaisa-isa tayong ilathala ang kaluwalhatiang ito ng Diyos upang lalong maraming kaluluwang sumambat, pumurit, lumuwalhati sa kanyang banal na harapan. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral at ito po ang propaganda bilang 12, ika-12 pag-aaral po natin at ang pinakapaksa po natin kung ano ang tinatawag na bautismo at kung papaano ang matuwid na paraan ng pagtupad nito ayon sa mga banal na kasulatan. Ito po ibig ng Panginoong Hesus maliwanagan ng mga tao sa huling araw. Sapagkat nakakalungkot po, sa dinami-dami ng iglesia, ang dami rin ang pamamaraan ng tinatawag na mga bautismo. Ang maraming iglesia, lalo na nga yung simbahang kinagisnan, nagbabautismo ng mga bata. Yung mga bata, sabi nila, minana daw ang kasalanan ni Eva at ni Adam, kailangan daw bautismuhan. Bukod sa bautismo, meron pa silang tinatawag ng mga kumpil-kumpil. At yung iba naman, yung bautismo, sinasabi nila, pagka natuli na yung bata, nabinyagan ka na ba? Nabautismuhan ka na ba? Opo, natuli na po ako. Ni doktor na ganun, doktor ganyan. O kaya anong tinatawag na herbularyo na tumutuli ng pukpok, sabi nila. Yan po talagang nagaganap at alam natin yan. Iba't ibang uri ng bautismo, pati ang mga protestante, karamihan ng mga protestante nagbibinyag ng mga bata. Ang bata ba ay dapat binyagan? Ang bata ba talagang nagmana ng kasalanan ni Eva at ni Adam? At paano ang pagbabautismo? Yung bang bautismo ay pagtutuli? Yung bang bautismo ay pagwiwisik? Mga kapatid at mga magulang, paano ang matuwid na paraan ng pagtupad nito ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan?
At ano nga ang tinatawag na bautismo? Para ito'y maliwanagan natin bilang pasimula. Saan po baga nagsimula ang katagang bautismo? Sa Tagalog, tinatawag na binyag. At sino po ang siyang unang nag-utos nito? Maganda po ang tanong natin. At ito'y nasa Biblia. O alam natin, Isaiah 34:16, sa leksikin ninyo. Sa banal na kasulatan, ang ating mga problema, ang ating mga katanungan, hindi mangangailangan ng kanyang kasama. Iniutos ng aking bibig at pinisan ng kanyang espiritu. Isaiah 34:16. Itanong nga natin sa Diyos, Panginoon Diyos, sa Biblia, ano ba ang tinatawag na bautismo? At sino ang unang nag-utos nito o kinasangkapan ng Diyos? Buksan po natin ang Marcos 1:1. Buksan na po natin, Bagong Tipan 1:1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Putulin po natin. Dito po ang kasagutan kung ano ang bautismo at kung sino ang unang nag-utos nito. Ito po'y magpapasimula sa tinatawag na Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At ito'y mababasa sa mga talata ng Bagong Tipan, na kung liliwanagin, doon po sa Matandang Tipan, hindi pa po binabanggit yung salitang bautismo, wala pa po noon, mga kapatid. At ito nga po ay nagpasimula lamang nang magkatawan tao na ang Panginoon at mapasulat na ang Bagong Tipan sa kanyang dugo. 1:1, Marcos, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. 1:2, ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, naririto, isinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan. Dito po merong tinutukoy na hula. Si propeta Isaias, isinusugo ng Diyos, mga kapatid at mga magulang, ang isang tao sa unahan ng iyong mukha. Meron tinutukoy na mukha, pero merong mauuna sa kanya. Ano ang gagawin? Maghahanda ng iyong daan. At sa 1:3, alin ito? Ito ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sino ito? Mauuna sa kanyang muka, maghahanda ng kanyang daan. 1:4, Marcos. At dumating si Juan. Ayan, sino itong Juan na ito? Na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Merong unang isinugo ang Diyos. Nang magkatawan tao, ang ating Panginoong Hesukristo, merong nauna sa Kanya, maghahanda ng Kanyang daan, magtutuwid ng mga liku-liko, mga magulang. Sino ito? Ang mangangaral ng bautismo ng pagsisisi ng mga kasalanan ng mga tao. At yung pong salitang bautismo, mga kapatid at mga magulang, yung po ay nanggaling sa salitang Latin. Yung salitang Latin bapti. At yung bapti sa Griego ay bapto. At sa wikang Ingles, kung liliwanagin yung baptism, it is nothing but immersion. Lubog po ng buong katawan sa ilalim ng tubig. Immersion or to dip underwater. Sa Tagalog, yan tinatawag nating binyag. At nagtataka naman ako sa ating mga Pilipino kung bakit nga pati yung pagtutuli, yung pagpuputol ng balat ng masama ng mga lalaki, tinawag na binyag. Ang binyag po, paglulubog sa bagay, siguro yung mga tinutuli, pagkatapos na mahalasan sila, yung mga pukpok o yung mga tinutuli ng herbularyo sa tabi ng ilog o dagat, pinalulubog sa tubig yung katawan para yung sugat gumaling kagad. Kaya tinatawag nilang binyag. Pero nagkakamali po tayo mga Pilipino. Yung binyag po, hindi po tuli, immersion underwater.
mga kapatid at mga magulang. Ngayon, tinanggap po baga at kinilala ng mga Israelita ang pagbabautismo, paglulubog sa tubig na itinuro ni Juan na ito ay pagtutuwid ng daan ng Panginoon na darating mga magulang sa likod niya? Marcos 1:5. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat na mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan. Ano ang ginagawa? Habang binabautismuhan, nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Sa makatwid, tinanggap po ng buong mga mamamayan ng Judea at ng mga taga-Jerusalem ang ipinangako ng Diyos na darating ang isang mauuna sa Panginoong Hesus na magtutuwid ng kanyang daan. Mga kapatid, ang ibig lamang sabihin, bago ang Panginoon ay dumating o mangaral, kailangang merong mga taong may mga takot sa Diyos na magbabanal, na maglilinis ng kanilang mga kasalanan. At yun nga pong bautismo ni Juan Bautista, yun ay paghahanda. At ang pamamaraan, inilulubog po ang buong katawan. At ang mga binabautismuhan, nagsisisi ng lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya nga po ang bautismo, ito po ay paglilibing ng ating mga dating pagkatao. Mga iginagalang na tagapakinig. Ang isang tao na ibig na makarinig o tumanggap sa Panginoong Jesucristo, kailangan pong siya ay merong banal na takot sa Diyos. Kailangan po siya magsisi. Kailangan po linisin niya ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan po ng pagpapahayag niya. Kanino ipapahayag yan? Sa kanya ring sarili. Kaya nga ang wika dito, makinig kayong mabuti, Makinig kayo, Marcos 1:5. At nilalabas yan ang buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismuhan o inilulubog sa tubig ang kanilang mga katawan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Halimbawa ako, nung ako'y bautismuhan, mga kapatid at mga magulang, sa aking sarili, ipinahayag ko, Ama, patawarin mo po ako sa lahat po ng aking mga nagawang kasalanan, ang aking mga pagmumura, ang aking pananabong, ang aking paglalasing, ang aking pambababae. Aman Diyos, tulungan mo po, inililibing ko na po, mga magulang. Halimbawa, yan po sa atin mga sarili. At kailanman wala kayong makikita sa Biblia na ikaw ay pumunta sa pare at mangumpisal ka. Ikumpisal mo ang iyong kasalanan sa pare o sa ministro o sa Papa sa Roma o kung sino-sino mga santo at mga santa. Wala po sa Biblia yan. Sa ating sarili. Pagsisisihan natin, mga magulang at mga kapatid. Bilang mga katanungan pa, bukod po sa bautismo ni Juan Bautista, sa makatwid naliwanagan natin, yung bautismo, yun po hindi pagtutuli. At yun pong bautismo, dito pa lamang sa pagpapaliwanag ng aklat ni Marcos, mga magulang at mga kapatid, hindi po nagbinyag ng bata si Juan Bautista. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Ang bininyagan po, sino? Yung mga nagkasala na, yung malalaking mga tao na nagkamalit, nagkasala sa kanilang mga buhay. Bilang katanungan, bukod po sa bautismo ni Juan Bautista, mayroon pa po bagang ibang bautismo na itinuturo sa Biblia at sino po naman ang nag-uutos nito? Tandaan ninyo, ang unang nag-utos, si Juan Bautista, na ito'y sinugurin at kinasangkapan ng Diyos. Marcos 1:6. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan.
Dito po ipinakikilala ang tinatawag na wika nga, si Juan Bautista masyadong wika nga ordinaryong tao lang at ang damit niya balat ng kamelyo at meron siyang katad sa palibot ng kanyang bewang at ang kinakain niya mga balang at pulot-pukyutan. Isang ordinaryong tao noong araw baka wika nga sabihin mo pa na parang bam naman itong taong ito Pero dito ay pinakikilala ang ordinaryo na mga isinusugo ng Diyos ay hindi po nakalimusin, hindi po naka-security guard, hindi po parang hari, hindi po wika nga, yung mga nagsasabing sugong anghel sa uling araw ngayon magtataka ka Ang Panginoong Jesucristo, si Juan Bautista, 12, nakakatsinelas lang Ordinaryo lang ang mga damit nila. Pero ngayon, yung mga sugo sa uling araw, may mga mansion, mga bilyonaryo, may mga jet plane pa. Bakit? Kwarta! Kwartahan po ngayon, mga magulang. Wala na pong nagtuturo ng katotohanan. Huwag kayong magagalit sa akin. Magsaliksik kayo at mag-aral kayo sa inyong mga sarili. Marcos 1:6. Ordinaryo lang si Juan Bautista na unang isinugo bago ang Panginoong Jesucristo para ang mga taong sasalubong sa kanya malilinis na at nangagpahayag na ng kanilang kasalanan at nangabautismo na. Ang tanong po natin, bukod po sa bautismo ni Juan, meron pa po bagang ibang bautismo na itinuturo sa Biblia at sino po naman ang nag-uutos nito? Ituloy natin Marcos 1:7. At siya'y nangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Putulin po natin. Ang wika ni Apostol Juan, sumusunod sa likod ko ang lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng kanyang tsinelas. Sipin ninyo yan? Yung nasa likod ko, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Anong gagawin niya pagdating nito? Buksan po natin ang Ebanghelyo ni Lucas sa kanya pong Kapitulo 3, versikulo 16 po naman. At sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ayan po, yung bautismo ni Juan sa ilalim ng tubig. Dadapot dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga panyapak. Kayo ay babautismuhan niya, ilulubog niya. Saan? Sa tubig ba? Kayo'y babautismuhan niya. Saan? Sa Espiritu Santo, sa apoy. Ayan po. Ang ikalawang wika nga, uri ng paglulubog o ng tinatawag na binyag o bautismo, hindi na po sa pamamagitan ng tubig, kung hindi sa pamamagitan po ng Espiritu Santo at ng apoy. Ilulubog naman tayo pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang ibig lang sabihin, lilinisin naman tayo, babanalin tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Napakaganda po. Kaya nga wag ninyong lilimutin ang bautismo ni Juan sa tubig, paghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. At kapag dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, na kung liliwanagin lamang ang pagbabautismo, paglilibing ng ating mga kasalanan, at pagkatapos, pag nailibing na, nabautismuhan na tayo, mga magulang at mga kapatid, halimbawa, nabautismuhan na tayo, naging membro na tayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Habang tayo po ay nabubuhay sa sanglibutan at membro ng Iglesia, tayo po'y binabanal sa pamamagitan ng mga salita, mga kapatid, o ng tinatawag na Espiritu Santo at ng apoy. Kaya nga, yung bautismo ni Juan,
paghahanda lang. Kailangang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At pagkatapos, habang tayo ay nabubuhay sa lupa, huwag nating kalilimutan ang pakikinig ng mga salita ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, dahil ang wika ng Panginoon San Juan 15:3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Tunay ba na yung tinatawag na salita na ibibinyag sa atin o Espiritu Santo, tunay ba yung salita panglinis, parang tubig, at tunay ba na yun nga ang Espiritu Santo? Sa San Juan 6:63, ganito po ang sinasabi. Pakinggan po nating mabuti, mga kapatid. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya tayo po patuloy na nililinis. Tayo'y patuloy na binabanal habang nakikinig tayo ng mga aral at mga doktrina ng Panginoong Hesukristo, katulad po ngayon. Mga magulang at mga iginagalang na tagapakinig. Ngayon, ang itanong po natin ay ito. Tanong po natin, gaano po kahalaga ayon sa Panginoong Hesukristo ang bautismo o ang lubog sa tubig? At nalalaman po natin, kamukha kanina, ang binabautismuhan yung mga taong makasalanan, yung mga bata, uulitin ko na naman, yung mga anak nating mga batang maliliit, hindi po dapat bautismuhan yan, walang kasalanan yan Sa makatwid, ang binabautismuhan yung mga makasalanan. Bakit po ang gaano po ang kahalagahan ng bautismo ni Juan Bautista, yung bautismo sa tubig? Talagang mahalaga. Pero para lalong maging mahahalaga sa ating mga tao sa huling araw, tignan po natin, mga kapatid, kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Balikan natin ang Marcos 1:9. At nangyari ng mga araw na yaon, na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan. Ayan, ang Panginoong Hesukristo mismo naparoon sa ilog ng Jordan at nagpabautismo kay Juan Bautista. Sino ba ang Panginoon? Uno-uno ng Juan, nang pasimula ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay nasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ano ang ginawa ng berbo? Mga kapatid, 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao. At sino yan? Yan ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos. Nagkakasala ba ang Diyos, kapatid na Cirilo? Wala po akong mababasa sa Biblia na nagkakasala ang Diyos at maging ang Panginoong Hesukristo, ang wika ng mga banal na kasulatan, kailanman hindi kinaringgan ng kasinungalingan ang kanyang bibig. Tanong, kung ang bautismo ay sa paglilinis ng kasalanan o paglilibing ng ating masamang pagkatao, makasalanan po baga ang Panginoong Hesukristo? Ito po ang sagot. Basahin natin, unang Juan 2:28. Unang Juan 2:28. At ngayon, mumuntikong mga anak, manahan kayo sa Kanya, kay Kristo Jesus, upang kung siya'y mahayag sa ikalawang pagparito, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag kayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito sa araw ng paghuhukom. 3:5. Nalalaman ninyo na siya, si Kristo, nahayag, nagpakita, nagkatawan tao, upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa Kanya ay walang kasalanan. Sa makatwid, ang Panginoon kailanman hindi nagkaroon ng kasalanan. Bakit nga nagpabautismo, kapatid na Cirilo? Wala palang kasalanan Hayaan ninyo ang Biblia ang sumagot. Mateo 3, buksan po natin. Nang magkagayon ay 3:13, San Mateo. Nang magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea
at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. 3:14, dadapwat ibig siyang sansalain ni Juan. Putulin ko muna. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa ilog ng Jordan, tanghalin tapat, ang haba ng pila. Isipin niyo, dami-dami ng mga Hudyo, mga Israelita, nakapila para bautismuhan ni Juan. Ang Panginoong Hesukristo pumila. At nang dumating na nga yung kanyang pagkakataon, nasa harap na niya si Juan, palibhasa si Juan Bautista, puspos ng Espiritu Santo, alam niya ito ang nagkatawan tao, alam niya ito ang anak ng Diyos, lumagay sa anak ng Diyos, walang kasalanan ito. Pinigilan siya ni Juan. Kinakailangan ko, 3:14, basahin natin. Kinakailangan ko, sabi ni Juan Bautista, na ako ang iyong bautismuhan at ikaw ang napaparito sa akin? Tanong na nagpapaliwanag. Panginoon, ako ang dapat mong bautismuhan? Bakit ikaw ang napaparito sa akin para bautismuhan kita? Ano ang sagot ng Panginoon? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ayan na, payagan mo, bautismuhan mo ako. Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap, alin yan, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayon, binautismuhan siya ni Juan Bautista. Ang ganda ng ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Sa mga katwid, maging yung Diyos na nagkatawan tao, ay nagpabautismo. Bakit nga? Ang wika niya kay Juan, pabayaan mo. Ito ang pagganap ng katwiran ng Diyos. Ang ibig sabihin, ito ang nais ng Diyos sa langit. Kaya nga nang turuan ni Jesus ang mga Hudyo na manalangin, magsipanalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ya. Dumating ang kaharian mo, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kalooban mo kung paano sa langit. Ito ang maghari dito sa amin sa lupa. Nang ibig lang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo kay Juan, bautismuhan mo ako sapagkat ito ang ibig ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang katwiran ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, ano po ang siyang pangulong dahilan at maging ang Panginoong Hesukristo nga mismo'y nagpabautismo kahit siya ang Diyos. Siya ang pangulo ng iglesia at hindi nagkasala kailanman. 13:15 ng San Juan, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, 13:15, 16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ayan. Sa makatwid, ito'y halimbawa. Alam ng Panginoon, hindi siya kailangan bautismuhan. Ano ang lilinisin sa kanya? Banal. Ang Panginoon Diyos, banal, walang kasalanan, walang kalikuan. Pero, iniwanan tayo ng halimbawa. At hindi tayo hihigit sa Panginoon. Kung siya na presidente ng iglesia, pumunta ng ilog ng Jordan, nagpabautismo, sino ako, sino tayo? At ito kalimitang nakikita natin ngayon, mga magulang at mga kapatid, mga obispo, yung mga leader ng reliyon, ni ayaw lumakad ng konti, binubuhat pa. Mga magulang at mga kapatid, meron pang mga limousine, meron pang mga bubble top, meron pang mga helicopter, para wag silang mapagod. Samantalang ang Panginoong Hesukristo ay naglakad katanghaliang tapat, nagpabautismo sa ilog ng Jordan kay Juan Bautista. Bakit? Ito ang ibig ng Diyos sa langit. At ito'y halimbawa na iniiwanan ko na hindi kayo hihigit sa akin. Kung ako'y nagpabautismo, kayo man kailangan magpabautismo. May mga relihiyon ngayon ano ba sa palagay nyo kung bakit wisik na lang sa tubig? Tamad. Yung mga pare, ang tamad yan. Ang mga bata ay binibinyagan. Hindi naman dapat binyagan ng mga bata. Maunawaan natin sa pagpapatuloy ng pag-aaral.
Wala namang minanang kasalanan ng mga anak natin. Yung kasalanan ng tatay ko at nanay ko, kanila yon, hindi atin yon. At hahatulan sila, hahatulan ako ayon sa ating mga ginawa na nasulat sa mga aklat ng mga gawa. Napag-aralan natin yan, mga magulang at mga kapatid. Sa mga tuwid, ito'y halimbawa na sino man hindi hihigit sa ating Panginoon. Sino-sino po baga naman? Eto na. Sino-sino po baga naman ang dapat tumanggap ng bautismo? Una, ng lubog sa tubig. Ikalawa, ng lubog sa Espiritu. At ikatatlo, sa apoy. At saan po ito dapat ganapin? Alin ba yung apoy? Ito po ituturo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Eto po, makinig tayo mabuti ha. Sino-sino po ang dapat bautismuhan? Mga kapatid, ayon sa itinuturo na ng mga banal na kasulatan, basahin po natin ang salita ng Panginoong Hesus bago siya pumanik sa langit. 16:15. Alam natin, makinig kayo mabuti. Yung bautismo ni Juan, paghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Nang dumating na nga ang Panginoong Hesukristo, babautismohan ika tayo ng Panginoong Hesukristo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ngayon, ang tanong po natin, pagkatapos na maunawaan natin maging ang Panginoong Hesukristo binautismohan sa tubig, sapagkat yun ang katwiran ng Diyos sa langit at yun ay halimbawa para sundin natin. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, nang maipangaral na niya ng kanyang panahon ng Ebanghelyo, at mahalal na niya ang 12, at nang siya'y pumapanik na po sa langit, ano ang kanyang ipinagbilin? Basahin po natin. Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Putulin ko muna. Nang matapos na po niya ang kanyang gampanin, nang matapos na po na siya ay mabuhay na maguli sa mga patay, nang matapos na niyang muli ang 40 araw na kasama niya ang mga apostol at sila'y inaaralan pa rin, sa bundok ng Olibo habang siya ipinapanik sa langit, ipinagsigawan po ng Panginoon ang kahalagahan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Katulad po ng ginagawa ngayon ni kapatid na Cirilo, ito po ay napakahalaga. Ipinangangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang tungkol po sa bautismo at sa pakikinig ng mga salita o Ebanghelyo ng Panginoon. Marcos 16:15, uulitin ko. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Napakahalaga po. Ano muna ang gagawin? Kailangan po ipahayag sa tao ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. At kapag naipangaral na po ang Ebanghelyo, ang ibig sabihin, tinanggap na ng tao, sumasampalataya ang tao, anong gagawin? Mabautismuhan, ilulubog sa tubig, alin? Ang kanilang katawan. Anong mangyayari? Maliligtas ang ayaw sumampalataya. Pag sinabing ayaw sumampalataya, ayaw ring magpabautismo, ay parurusahan. Bakit po kailangan, mga kapatid, na makinig muna ng Ebanghelyo? Romanos 10:17. Ngayon nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Now then, King James Version, Romans 10:17. Now then, faith cometh by hearing, and hearing is through the words of Christ. Ngayon nga, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinggan mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang salita ng Panginoong Hesukristo? Sa 6:63,
ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Ayan. Ano po ang kailangan? Makikinig muna ng ebanghelyo. At pagka napakinggan na natin ang ebanghelyo, tayo po ay sumampalataya. Mga kapatid, ano ba yung ebanghelyo? Ano ba yung salita ni Kristo sa banal na kasulatan? Pawang espiritu at pawang buhay. Ito ang sinasabi ni Juan Bautista. Merong dumarating sa likod ko na lalong mas makapangyarihan sa akin pagdating ng Kristo. Pangangaralan kayo ng Espiritu Santo, mga magulang, at pag tinanggap na ninyo at sinampalataya na ninyo, kailangan po ilubog ang inyong lumang pagkatao. Ang inyong mga kasalanan, kailangan mabautismuhan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. At ang ayaw sumampalataya, ayaw magpabautismo, ay parurusahan, mga kapatid. Anong katunayan? Na ang ebanghelyo mismo, salita ng Panginoon, espiritu at buhay, naglilinis ng ating mga kaluluwa. 15:3, kayo'y malilinis na sa salita na sa inyo'y aking sinasalita. 15:3 ng San Juan. Alin po baga naman? Eto na. Kapatid na Cirilo, alin po baga naman ang apoy na ibabautismo sa atin? Unang Pedro 1:6. Baka tayo masunog Babautismohan pala tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang ng ebanghelyo o ng kanyang salita, kung hindi ng apoy. Alin ba yung apoy na ito? Mga kapatid, pagkatapos na tayo mabautismuhan, kamukha ng malimit banggitin ni kapatid na Cirilo, tayo po nagiging bahagi na ng katawan espiritual ng Panginoon, at kami, hindi namin kayo mamanmanan. Walang gestapo sa Iglesia ng Diyos para alamin namin kung kayo ay nakikiapid sa hindi nyo asawa, kung kayo nagmumura, kung kayo ay gumagawa pa rin ng tinatawag na mga kasamaan sa inyong mga sariling buhay. Huwag niyong dadayain ang sarili ninyo. Bahala kayo sa kaluluwa ninyo. Hindi namin kailangan manmanan kayo para malaman lamang namin na sinusunod ninyo ang mga ebanghelyo o ang Espiritu Santo. Bahala kayo, kaluluwa ninyo yan. Ano nga yung apoy, kapatid na Cirilo? Na ibabautismo raw kasama ng Espiritu Santo. Unang Pedro 1:6, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sangdaling panahon, kung kailangan, pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masumpungan sa ikapupurit, ikaluluwalhati, at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, upang ang inyong pananampalataya, ng ating mga kaluluwa, ang ibig sabihin, na sumasampalataya, sumusunod na sa mga utos at aral ng Panginoong Jesucristo, na lalong mahalaga kaysa ano pa mang bagay sa lupa, katulad sa ginto. Ano bang ginagawa sa ginto para lalong maging purong-puro? Inilalagay sa apoy ang ating kaluluwa, ang ating pananampalataya, sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Mga magulang at mga kapatid, paanong paraan? Mateo 7:21. Hindi bawat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Eto, maraming mga protestante nagsasabi, Hallelujah, Amen, praise the Lord. Sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Ibig kong sabihin sa inyo, kahit na ako, kahit na sino kami sa loob ng iglesia at magsabi sa inyo na kami bautisado na at kami sumasampalataya kay Kristo, kahit po kami, hindi kami makapagsasabi sa inyo na basta sumampalataya ka lang kay Kristo, Hallelujah, Amen, praise the Lord, ligtas ka na. Hindi po. Eto, ang katotohanan. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, ginaganap, natutulad sa isang taong matalino
Itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lumagpak ang ulan. Bumaha, umihip ang mga hangin. Humampas sa bahay na iyon. Hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Yan! Kapag ang isang nabautismuhan sa salita o sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, nababaw ang kanyang kaluluwa sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, binabautismuhan tayo sa apoy. Saan? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng mga pagsubok sa buhay. Ang bawat sumusunod sa aking mga salitang ito at ginaganap, itutulad ko sa mga taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Salita ni Kristo, malaking bato. Ating Panginoong Hesukristo ay malaking bato. Ang Diyos, malaking bato. Bumaksak ang malalakas na ulan. Umihip ang malalakas na hangin. Hinampas ng mga alon ang bahay niya o ang kaluluwa ng taong iyon, nakatayo na sa aking sariling katawan o sa aking mga salita. Hindi nagiba. Hindi tayo magigiba. Susubukin tayo sa sigwadas ng panahon ng kabuhayan. Nariyan ang mawalan tayo ng trabaho. Baka mamaya katulad tayo ng ibang mga tao sumampalataya lang, nagpabautismo dahil pinakain ng Diyos ng masarap, binigyan ng magandang trabaho. Marami akong nalalaman ganyan sa loob ng iglesia. Kamukha nga ng sinasabi ko sa inyo nung araw sa hirap nung nakikilala kong tao na yun at napakinggan ang mga aral at palatuntunan ng ebanghelyo, nagpabautismo, sumama sa amin. Pagkatapos yung bahay niya, ginawa pang bahay-sambahan. At habang siya'y naglilingkod, hindi nakakalimot, Huwebes at Linggo, unang-una siyang umuwi para ayusin yung bahay-sambahan sa bahay niya. Tuwing mananalangin siya, dinirinig ng Diyos yung panalangin niya. Panginoon ko, tulungan mo po ako na ako'y makatapos sa pag-aaral, na ako'y makatulong sa iglesia. Ayan. O, naging mayaman, naging abogado. Umunlad ang buhay. Nakapagpatayo ng mga bagong bahay pagkatapos nakalimutan ng Diyos. Yung ba'y nakatayo sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi. Naglingkod lang dahil sa sikmura, kapurihan, karangalan, nang naging mayaman na, nakalimutan na ang Diyos. Bumaksak ang kaluluwa ng taong iyon hanggang sa kanyang kamatayan. Huwag naman kayong magagalit sa akin. Kilala ko po na marami po sa iglesia, marami na kaming nasaksihan at naranasan na ganyan. Pananampalatayang sikmura lang pala. At nang makuha na nila ang kanilang kagustuhan, naglima yun na muli. Mga magulang, sa sari-saring kalikuan at kasalanan, huwag sanang mangyari sa atin yan. Hindi nakapasa. Babautismuhan tayo sa apoy, mga magulang at mga kapatid. At meron naman, binigyan ng karamdaman, sa halip na lalong tumibay, lalong umalis. Sa pag-iiglesia at sinisisi pa ang iglesia. O hindi nakapasa. Mga kapatid, kaya nga merong nasulat sa matandang tipan ang kasaysayan ng bahay ni Job o ng kaluluwa ni Job o ng kasaysayan ng buhay ni Job. Alalahanin niyo si Job, hindi ko na kailangan ulitin pa. Ang maraming pagsubok sa apoy na ibinigay sa kanya ng Diyos pero nanatili na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya lalong pinagpala ang kanyang mga huling araw sa lupa. Ngayon ang tanong natin ay ito. Saang dako po baga naman ipinag-uutos ng Panginoon na gampanan ang pagtanggap ng bautismo? Una na nga, sa tubig, lubog sa tubig, ang lupang katawan, sa Espiritu, sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, at sa apoy. Saan ipinag-uutos gagampanan ang pagbabautismo? Kapatid na Cirilo, kami po'y nabautismohan na. Saan ba kayo pinautismohan? Iglesia Apostolika Katolika Romana, bata pa po kaming maliit, binautismuhan na kami. Ayan. O yung iba naman. O Iglesia Luterano, Iglesia Baptista, Iglesia bla bla bla. Iglesia kung ano-ano, Iglesia ni Kristo. Si Kristo'y tao. Ang obispo namin, sugong angel. Ayan. Diyan ba iniuutos ng Panginoon ang bawat tao na tatanggap sa kanyang ebanghelyo magpabautismo sa tubig, sa apoy, sa ebanghelyo, sa pagsubok at sa tinatawag na Espiritu Santo? Mateo 28:19, ito po sinasabi,
Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama. Ayan, ano ba Ama? D-I-O-S, Diyos, sa pangalan ng Ama. Sampa, anak. Sino ba ang anak? Kristo Jesus at ng Espiritu Santo. Yan, diyan ninyo babautismuhan. Saang lugar? Sa pangalan ng Diyos. Sa pangalan ng anak Kristo Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo, na kung liliwanagin po sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesu Kristo. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. At yung tinatawag na Espiritu Santo sa 63, ang mga salita o ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya nga po yung tatlong iyan ay magkakasama. Bakit po? Unang Juan 5:7, Bibliang English, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Tatlo po, laging magkasama yan. Hindi natin dapat paghiwa-hiwalayin, mga kapatid at mga magulang. Sa makatwid, tanong, mga huling tanong natin. Mayroon po bagang mga nilalang na hindi nararapat na bautismuhan at bakit po? Mateo 18:1. Ito po. Kanina kasi, nabanggit ng inyong lingkod, may mga iglesia, may mga simbahang nagbibinyag ng mga bata. Kamukha ng maraming protestante. Lalo na nga simbahang katoliko. Ayun sagisag ng katamaran yan Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Ano pa? Negosyo. Bukod sa binyag ng bata, wisik-wisik meron pa kayong paambon-ambon at meron pa kayong kumpil-kumpil. Ano ba yan? Wala na po sa Biblia yan. Huwag kayong magagalit sa akin, talaga nakakatawa maraming, lalo na, mahirap nang magsalita. Lalo kayong magagalit sa akin, pero nakakatawa. Ang dami ninyong idinadagdag na wala naman sa banal na kasulatan. Mga kapatid at mga magulang. Anong tinuturo ng Biblia? Meron bang mga hindi dapat binyagan? Basahin natin. 18:1. Nang oras na yaon, San Mateo, nang oras na yaon, nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? 18:2. Pinalapit ni Jesus sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. 18:3. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na mga bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Putulin natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinawag ni Jesus yung batang maliit, kinarga. At ipinakita sa mga alagad, malibang kayo'y magsipanumbalik na muli, na tulad sa batang maliit, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit. Ayan, napakaganda. Ang ibig sabihin, yung bata, kahit hindi po mabinyagan, yung bata, nakatalaga sa kaharian ng Diyos sa langit. Kahit na mamatay na yung bata. Kahit mamatay yung bata. Itong simbahang katoliko, ibang mga reliyon, nagtuturo sa atin, kailangan ka makumpilan, kailangan ka mabautismuhan yung bata. Pag hindi, pag namatay ka, magiging tiyanak, magiging mga demonyo sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, wala pong katotohanan yan. Yan ang sinasabi sa Tito 1:14, huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at aral na utos ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Wala pong katotohanan yan pag namatay yung anak ninyo. Na batang-bata pa, hindi pa nakaunawa kung anong kasalanan. Yan po, mga anghelitos ng Diyos sa langit yan. Hindi magiging mga mga tinatawag na mga maligno raw sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, anong katunayan? Na ang mga bata hindi kailangan binyagan at wala kang makikita sa Biblia na bininyagan ng mga apostol. Papuputol ko daliri ko. Pag may nabasa kayo dyan,
na bininyaga ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo. Ezekiel 18:20. Bakit hindi kailangan binyagan ng bata sapagkat hindi sila nagkakasala? Tunay ba yan? Ezekiel 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak hindi magdaranas ng kasalanan ng ama, o magdaranas man ang ama ng kasalanan ng kanyang anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya. Ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Period. Kaya po dito napakaliwanag. Huwag ninyong sabihing minana ng aking anak, ng ating mga anak ang kasalanan ni Eva at ni Adam. Wala po, wala po. Yung kasalanan ni Eva at ni Adam, kanila yun. Nakasulat sa aklat ng kanilang mga gawa. Mga kapatid at mga magulang. Kaya kayong mga nangangaral ng mga kasinungalingan, ano sinasabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa inyo? Mga kapatid at mga magulang, kayong mga sinungaling, ang wika ng Panginoon, 8:44, kayo sa inyong amang Diablo. Sinungaling! Ang ibig ng inyong ama, ang nais din yung gawin. Siya'y sinungaling nung una pa. At pag nagsasalita kayo, puro kasinungalingan. Mga magulang, walang katotohanan sa inyo. At kung sinungaling, yung mga pare na yan, yung mga obispo na yan, yung mga mangangaral na yan, saan mapapapunta ang mga mangangaral ng mga sinungaling? Pati ang mga sumusunod sa kanila. 21:8 ng Apokalipsis. Sa kanilang mga sinungaling, ang kanilang mga bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre sa impyerno. Sa ikalawang pagparito, kaya ang utos ng Diyos sa inyo, umalis kayo sa kanila o bayan ko. Apokalipsis. Para wag kayong madamay sa kanilang mga sumpa. Umalis kayo sa kasinungalingan ng mga relihiyon na inyong kinaaniban. Lumayas kayo dyan. Walang katotohanan yan. Sa Diablo. Magagalit kayo sa akin, pero mawawala ng saysay ang pagkagalit ninyo kay kapatid na si Rilo. Bakit? Hindi naman ninyo pwedeng burahin yung Biblia. Pwede ninyong ipapatay ang mga taong nagsasaysay ng katotohanan kamukha ng ginawa ninyo kay Dr. Jose Rizal. Pero, ang katotohanan mananatili. At ito hahatol sa inyo hanggang ikalawang pagparito. Huling tanong, paano tayo maipapanganak na muli tulad sa bata? 3:3, San Juan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ito po yung si Nicodemo. Ang sabi kasi ni Nicodemo, 3:4, basahin natin, San Juan, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang muli sa bahay bata na sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Kasi nang sabihin ng Panginoong Hesus, kailangan kayo ay ipanganak na muli. Malibang kayo maging tulad sa mga batang ito, kailangan ipanganak kayong muli. At hindi naiintindihan ni Nicodemo, ang ibig sabihin ng Panginoon, malibang kayo ipanganak na muli ng espiritu at ng tubig. Hindi ninyo makikita ang katotohanan, ang kaharian ng langit. Basahin natin Juan 3:3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli. Kaya, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Alin ba yung paraan ng panganganak na muli sa atin? 3:5. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. 3:5, San Juan din, no? Maliban ang tao'y ipanganak ng tubig. Ayan, bautismo, lubog sa ilalim ng tubig at ng espiritu. Sa 6:63, San Juan. Ang mga salita na sinasalita ko, pawang espiritu at pawang buhay sa makatwid ng ebanghelyo. Hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sa makatwid na unawaan po natin, mga iginagalang na mga tagapakinig namin, ang napakaliwanag na napakinggan natin tungkol sa bautismo. Ang binabautismuhan po yung mga matatanda na nakagawa na ng kasalanan. Ang bautismo ni Juan, mga kapatid, paghahanda sa pagdating ng Kristo. Mga iginagalang na mga magulang at pinatunayan ng Panginoong Hesus
ang bautismo ni Juan kailangan tuparin lubog sa tubig, sapagkat siya mismo'y nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. Ito ang kalooban ng Diyos sa langit. Hayaan mo, Juan, bautismuhan mo ako. Bagaman wala akong kasalanan, bakit? Iniwanan ko kayo ng halimbawa. Kung ako nagpabautismo, kailangan yung mga alipin ng Diyos ay magpapabautismo rin naman. Kaya hanggang sa huling araw na ito po, tinutupad natin ang bautismo sa ilalim ng tubig. At nang dumating na nga po ang Panginoong Jesucristo, nang maihanda na ni Juan Bautista ang pagdating ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo kasama ang mga alagad, sila man nagbabautismo lubog sa tubig. At ang mga binabautismuhan na tutuhan po natin makikinig ng Ebanghelyo, ang mga sumasampalataya ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at mabautismuhan. Mga kapatid at mga magulang ay maliligtas. Ang ayaw sumampalataya, ang ayaw makinig sa Ebanghelyo at ayaw magpabautismo, saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa makatwid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po sa simbahang Katoliko. At yung pagbabautismo nila, kasinungalingan yan, wisik ng tubig, kumpil, ano yung mga wala naman sa Biblia. Mga kapatid at mga magulang, ang babautismuhan mo, makakarinig na at makakaunawa ng Ebanghelyo at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dito po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, inaanyayahan po namin kayong lahat. Dito po, ginaganap namin ang banal na bautismo. Dito po, walang bayad. Walang bayad. Walang bayad. At pagkatapos na kayo tumanggap ng bautismo, sa pakikinig ninyo ng Ebanghelyo ng Panginoon at sumulat kayo sa akin at nagpadala kayo ng mensahe maging sa Facebook o sa email. Ang email po natin, cgcjusa@aol.com. Sulatan ninyo ako sa email, kapatid na Cirilo, naliliwanagan po kami't nagsisisampalataya. Kailan po kayo magbabautismo? Padalan po ninyo ako ng mensahe ninyo kahit saan lupanop kayo ng sanlibutan naroroon. Mga magulang, gagawa po ng paraan ang Diyos upang kami po ay makarating diyan sa kalooban ng Diyos at mailubog namin ang inyong lumang pagkatao sa ilalim ng tubig at kami po ay makapagpatuloy na makapangaral sa inyo. Padadala namin kayo ng mga CD-ROM, mga sermon at mga aralin. Walang bayad. Mga kapatid at mga magulang, ang hinihiling lamang namin sa inyo, makikinig kayo at ipahihiram ninyo, iparirinig din naman. Una sa lahat, charity begins at home, sa inyong mga sariling sangbahayan. Ito po ang naliwanagan natin. Ang bautismo po, hindi po ito sapilitan. Ang mga nabinyagan, mga magulang sa ibang iglesia, sapagkat maaaring sabihin ng isang nakikinig, kapatid na Cirilo, nabautismuhan na po kami, lubog din sa tubig. Saan ba kayo nabautismuhan? Sa Trinity o sa Metodista, Iglesia Metodista en las Islas Pilipinas. Nabinyagan na po kami. Kami po nabinyagan na, lubog din sa tubig. Hindi nga lang sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ang ipinapayo ng Diyos doon sa mga taong iyon? Aklat ng mga gawa, 19:1 hanggang 6. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi ni Pablo, kung gayon,
Sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanilang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. At silang lahat ay may 12 lalaki. Kailangan po. Ang mga unang taong nagsasabing na bautismuhan din naman, pero hindi sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kailangan pong kayo ay bautismuhan muli sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang itinuro sa atin mga magulang at mga kapatid, ang pagbabautismo, paglilinis ng ating mga unang pagkatao. Mga kapatid, ang bautismo ni Juan, paghahanda sa pagdating ng Kristo. Nang dumating ang Kristo, nangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, ang bawat sumampalataya ay inilubog na muli sa tubig at binautismuhan sa Espiritu Santo, mga salita ng Diyos. At nang sila'y mga bahagi na ng Iglesia ng Diyos, araw-araw binabautismuhan pa rin tayo sa pamamagitan ng apoy o sa sari-saring mga pagsubok sa ating mga kaluluwa at mga pananampalataya. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ay basbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen! Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa kapayapaan, sa karunungan na itinuro mo po sa amin. Sana bago po kami maghiwa-hiwalay, ipaabot mo pong muli sa amin ang iyong banal na basbas, ang iyong banal na bendisyon, sa pagkasangkapan mo po sa iyong hamak at wala mo pong kakabukabuluhang alipin. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan, at sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat, hanggang sa darating natin po muling pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong mga pagpakikinig.